Paborito ko talaga actually 'tong topic na 'to 'no, if hindi niyo na itatanong. 'Yan, and I want us to become, interactive 'no, kasi yung boses kasi ni Mentor Ikay medyo ano, eh, lakas makapanghele 'no. So from time to time, I will ask questions. So chat lang po kayo diyan para tayo po ay makapag-usap-usap. Okay, let's go! Simulan na po natin our topic for today. Yan, blueprints to greatness. Thank you so much sa ating BODs, Press AM, VPI, GM Ana, for this opportunity to train tonight and being one of the top 20 earners ng I Am Worldwide, di ba? Nakakatuwa naman. Sino ba si Mentor Ikay? Hey, my name is Erica Ramos Reda. You can call me Mentor Ikay. Nurse po ako by profession, as you can see in the picture. That was years ago. Matagal na po yan. No? Yung tech po natin, kaklase ko, ay, schoolmate ko nung college. O, di ba? Ang tagal na po niyan. But ito po, konting background about myself. Apat po kami magkakapatid. My mom used to work sa Italy po for more than 20 years. Kanina po, may nakita ako mga nasa iba't ibang bansa 'no. Ayan, I feel you. I know how you feel kasi po mama ko since I was like 14 years old po ay nag-a-abroad na, 'di ba? While my dad naman stayed in the Philippines. Unfortunately, I'm a product of a broken family. Meron bang nakaka-relate sa'kin? Comment ka diyan kung nakaka-relate ka. Yun po, maybe because of time, distance, and money, kung bakit po yung parents ko ay naghiwalay. Yan, sad to say. Kaya sabi ko, nung bata ako dapat ang pera hindi maging problema. Yan, may nakaka-relate sa akin. But don't worry, naka-move on naman na tayong lahat, no? But then again, nung bata po ako, nag-isip na talaga ako ng ways kung paano ako kikita ng hindi ko kailangan lumayo sa pamilya ko. Pangalawa is I can earn ng mas malaki sa mas maikling panahon. Okay, kasi if let's say you will earn for let's say 40 years ng milyon-milyon, if kikitain man naman ng 5 years to 10 years, bakit mo papatagalin? So yun po yung mindset ko that time, and I was praying for an opportunity that can really change my life. But thank you, Lord. Paki-comment nga po, thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Kasi po, na-invite po ako sa I Am Worldwide. O, di ba? Thank you, Lord talaga. And ang nakapag-invite po sa akin, none other than our Black Diamond mentor, Mentor Precious Grace Capili. Hindi ko po siya personal nakakilala, na-meet ko lang po siya online, but I know dahil po sa nakita kong resulta sa kanya, kung ano po yung nangyari sa kanya, I know it will also happen to me. So yun po yung nasa mindset ko. And if nandito yung taong nag-invite sa'yo, okay lang ba i-comment mo naman, thank you, Tor. Kung wala naman siya dito, i-chat mo siya, "Mens, inutos si Mentor Ikay." Thank you dahil na-invite mo ako sa I Am Worldwide. Yes, because that person, yan po ang ginawang angel ni Lord para makita mo ang I Am Worldwide at mabago ang buhay mo, 'di ba? So mag-thank you ka diyan sa mentor mo, dapat grateful ka diyan, okay? And then ito po nag-start, baka kasi akala niyo, ay okay na yung buhay nila, magaan na, hindi. So ito po ang pruweba. Kaya I do suggest para po sa mga nagsisimula diyan, take pictures. If you can document, lalo na yung pagsisimula mo 'no, kahit walang-wala pa, okay lang 'yan. Yung pag-jeep mo, yung pagta-tricycle, yung pagbabas mo, i-document. Make sure mo lang na walang magnanakaw sa paligid, okay? I-video mo 'yan kasi mamaya makikita mo, 'di ba? 'Yan po kami nung unang panahon. Sa bus po ito, eh, killer bus sa may EDSA going from Green Hills, going to Parañaque kasi kami po ay mga South girls. Okay, so 'yan po nag-picture kami, selfie kami. And of course na-experience din namin makisakay, 'yan shoutout kay Mentor Patsy. Nakikisakay kami hanggang sa sakayan, oh, 'di ba? 'Yan po kami nag-start, and nung pangsimula ng business natin, of course, may mga car meeting na full-time tayo. Ganyan po yung itsura ng meeting area namin 'no, sa McDonald's. Hindi kita malilimutan, eh. Napapansin niyo ba mga mens? Oh, wala masyadong order 'no? Wala kasing pang-order. Parang ano, ano ba 'to, yung BFF fries, tapos yung drinks, ewan ko nga baka naiwan pa 'yan nung huling ko. Kailangan lang ng ano, alam niyo po yung kailangan lang ng props para hindi ka paalisin 'no, ganyan po kami, and ito yung Core Eagles, 'di ba nag-aano lang kami, sundae cone, kasi wala, eh, hindi ko pa, I can't afford pa nung time na yun. 'Di ba that is 13 pesos, I will never forget. Ang dami kasi naming course, so ilan yun, yun lang yung afford ko that time just to have our meeting.
So, ganyan po, humble beginning 'no, nag-start tayo ng walang-wala, 'di ba? Ang meron lang tayo yung vision na time will come, mababago din ang buhay namin. Time will come, giginhawa din, o 'di ba? So, 'yan po yung simula and of course, nag-level up naman na, Nag-level up na rin po ba yung mga itsura, 'di ba, from here na hindi pa marunong magkilay at mag-lipstick to now na, ay medyo marunong na siya. So, 'yan po kami, 'di ba, kumakain na sa restaurant, dati McDo lang 'no, kumakain na sa ano, dito sa bahay mostly ng meeting namin and, dumating din sa point yung, sports car club ng Eagles, eh, nakapag-steak na. Oh, wow naman. Dati 'no, grabe. Going back sa aking ano, sa aking karanasan, grabe. Yung kinain namin diyan, good for 1 year ko na ang pagkain dati. 'Di ba, nakakabaliw lang na yung pinapangarap mo nung nagsimula ka, unti-unti nagbabago na, 'di ba? Na-achieve mo na siya and of course, by the grace of God, thank you Lord, we're able to create almost 40 car achievers na sa team natin, yung dating nagko-commute, 'di ba? Ito lahat 'to nagko-commute din, pero ibang-iba na ang buhay nila and 25 millionaires and counting under po ng organization natin. And ang pinakamasarap kasi sa lahat, hindi lang ikaw yung umaasenso, hindi lang ikaw yung nagbabago yung buhay, pati po yung mga taong na-invite mo at mga na-invite nila. In short, yung team. So, hatakan siya talaga pataas. And ito po, kung nakita niyo po yung mga post namin sa Facebook na nakakabaliw lang din. Kasi recently na-invite po tayo ng GMA Gala, umattend po kami. Sino po ba yung mga nandun? Mga artista. Tayong mga artistahin from I Am Worldwide. Kaya po na-invite po tayo. Ang ganda dun. Ang ganda ng mga tao, ang ganda ng event. Pero alam niyo po yung mas maganda, yung nakita ko po sa aking e-wallet. 'Di ba grabe po, yung Jade ko na 198,800 na iginapang ko para maka-join ako, 'yan po 'no, na-achieve na natin 30 million and counting. Grabe, thank you Lord. Sino po ba gusto ng ganitong income? Can you comment, "I am next." Ayan, comment mo, "I am next." Grabe 'no? Sige, kasi ko nga pala 'to sa aking ano, sa aking prospect, yung training ko, yung link, ayan. I am next, I am next. Okay na, sige. Okay, sent. Nagpo-prospecting habang nagte-training 'no, yes, ganyan tayo. I am next, mens, wala, nakakabaliw kasi yung capital ko po, alam niyo bumalik sa'kin 150 times. Can you just imagine that, 150 times? Hindi po sinasabi ni IM, "Uy, Ikay, malapit ka na mag 31 million, pahingi ulit ng Jade." Hindi. One-time capital pero lifetime business and yet you can earn as much as this. And take note, hindi po ako ang pinakamalaking kumita sa kumpanya. Top 10 lang po ako and yet ganyan na po yung nangyari. Paano pa yung mga top mentors natin? 'Di ba, mas nakakabaliw. And ito po, speaking of that, top 20 earners of I Am Worldwide goes to the luxurious land of Balisin. Grabe. Mga mins, ganito kaganda yung negosyo natin. Do you agree mga mentors na ang I Am Worldwide, ang mga BODs natin very generous? Do you agree? Yes or no? Sige nga, gusto ko malaman eh. Nag-a-agree ba kayo sa akin na ang BODs natin, ang I Am Worldwide ay napaka-generous? Yes, ngayong araw na 'to, 100 plus po ang nasa Singapore. 2 months ago, a month ago, 200 plus ang nagpunta ng Hong Kong. And a month ago, our top 20 ng company pumunta ng Balisin. Ganyan katindi sa IM Worldwide. 'Di ba, alam niyo po ni-research ko, para makapunta ka ng Balisin, kailangan pala member ka or na-sponsor ka ng member. Magkano ang membership? 2.5 million to 6.5 million depende sa tier, kung anong ano ka, diamond ka ba, what? So, sabi ko, "Wow, ang tindi. Hindi ako makapunta rito kung hindi ako nag-a-I Am Worldwide." So, 'yan po kami nasa Bali, 'yan. Tas ito, thank you kay Mentor P, siya-correct ako 'no, Saint-Tropez ang pronunciation, pero ang spelling Saint-Tropez.
Pero Silent Z, Saint-Tropez, it's like France, oh, 'di ba? Kasi do'n sa Bali scene, meron siyang mga theme, iba-iba. So, may Bali, may Thailand, 'yan may France, 'di ba, may parang, Santorini, Greece, ganyan, oh, 'di ba, nakakabaliw. And ito ata yung pinakamagandang yate na nasakyan ko 'no, it's a super yacht sa Balisin. Sobrang ganda, sobrang luxurious. Alam mo yung bedsheet, Versace on the floor. Sobrang Versace ta's sobrang ano, sobrang ganda talaga mens. Dun nabukas yung isip ko na, ang sarap mangarap. Gusto ko rin ng ganito. Gusto ko magkaroon ng yate na ganito kahit di ako anak na kontraktor. 'Di, anak tayo ng Diyos at may I am worldwide, 'di ba, na magpo-provide for our dreams, gano'n 'yon. So 'yan po 'no, nag-ano kami diyan, picture-picture, pictorial, and nakakabaliw lang kasi grabe yung pinaparanas ng I am worldwide sa atin. Sabi ko nga sa mga kasama ko, sa mga leaders ko, "Ang sarap maging top earner sa I am worldwide. Ang sarap hatawin ng negosyo na 'to." Kasi if you will love the business and give your best, ibabalik niya rin sa'yo ng you cannot outgive I am worldwide. Gano'n na lang siya kasimple. Yung pagmamahal na ibibigay mo sa kumpanya, yung hataw na ibibigay mo sa kumpanya, itotodo niya rin pabalik sa'yo. So, ibig sabihin yung effort mo, it will not go to waste. Kaya, 'di ba, gagalingan mo rin naman sa labas. Kung ano man yung pinagkakabalahan mo. I mean, let's say gagalingan mo naman talaga, why not galingan mo rin sa negosyo and tignan mo kung ano yung babalik sa'yo, right? Now, the question is, do you want to experience and achieve these things? Can you comment, yes, mentor, kung ikaw ay naniniwala na ma-experience mo din yung mga kwento ko kanina. Yan. Ito na po yung start ng topic natin. I'll try to be fast as much as I can. Yes, mentor. Okay. Sige. Paano ba yan, mens? Paano ba natin ma-achieve yung mga bagay-bagay na yan? Paano natin marating mga pangarap natin? Let's start with this topic. It's the power of goal setting. I know parts of it na training ni Mentor May, so dadaanan ko lang yung iba, pero meron ako ditong mga i-highlight na very important factor for us to achieve our goals, okay? So let's start with this. Begin with the end in mind. Ika nga, as we always hear, visualize the end before you begin. Visualize the end before we begin. Bago ka magsimula, ano muna yung gusto mong dulo? Sa ginagawa po nating negosyo, very important kung ano yung vision mo, ano yung navi-visualize mo. What you visualize, you materialize. So, kailangan alam mo yon. We need to set our goals. What do you want to achieve 5 years from now? Some people kasi, very short-sighted. Kung ano lang yung this week, next month, next year, ganun lang. Yung parang walang plano sa life. No. Dito sa negosyo na to, tuturuan kang maging long-term mag-isip, para maplano mo ng maayos yung buhay mo. Okay, let's start with this. There are three parts of goal setting. Set a goal, progress, and then hit the goal. Dadaanan lang natin. Number one, assignment agad. Okay, kung nagawa mo na to, very good. Kung hindi pa, you have to do it. Short term, 1 to 3 months from now, sakto na magpapasko. What do you want to achieve? Pangalawa, midterm, 3 to 6 months from now, ano na dapat ang meron ka? Long term, 6 months to 1 year. And then eventually, ultimate goal, 1 to 5 years. You know what? I remember nung nag-start po ako sa business, sa McDonald's yon, one mentoring with Mentor Peach, ginather niya kami and she let us make our own timeline for the next 5 years. During that time, sabi ko, ano ba yun? Bakit 5 years? Ang tagal naman. Parang hindi mo pa iniisip, di ba? What is 5 years from now? 5 years from now is 2030. Parang ang tagal-tagal pa. Pero mind you, mabilis ang oras. So dapat pala pinaplano natin yon. Ano yung gusto mong ma-achieve? You have to write it down. Okay, kung ako sa'yo, i-date mo ang sarili mo o kaya sa kwarto mo, make sure na walang clutter, at peace ang mind mo. You can set the mood. Mag-ano ka, romanticize mo yung goal setting mo. Mag-ano ka ng candle, mag-open ka ng candle, mag-light ka, tapos mag, yung ano, yung pampabango. Ikaw bahala. Basta, gawin mo to. Okay? It's up to you. Basta ang goal mo, isulat mo siya. You have to write it down. Now,
Can everybody comment smarter? Smarter. It should be specific. When you set goals, it should be specific. For example, kotse. Anong kotse? Wag yung apat gulong, hindi ganon. Dapat specific. Let's say, Honda City, color white, measurable, attainable. Yung wag naman yung first year mo sa Worldwide Lamborghini na agad nasa isip mo. Yes, you have to be realistic, mens. Okay? So, kung ano muna yung kaya mo talagang ma-achieve this year. Okay? And then time bound. This is very important. A goal without a deadline is just a dream. Nangangarap ka ng gising. You have to put a deadline. In reality, ang tao kumikilos kapag may deadline or malapit na ang deadline. May urgency. Pag walang deadline, nako, hindi yan mangyayari kahit gaano katagal. Promise. And then I added evaluate kasi sometimes we keep on setting and then doing the things that we need to do, we forget to evaluate. Am I going towards my goal or away from my goal? So when you see that, kasi when you evaluate, that's the time that you make adjustments. Okay, and then when you hit a certain target, then you reward yourself a little. Okay, a little hindi naman yun nag-just for you kung hindi ka na mahagilap. Tapos babalik ka na lang pag wala nang just for you. Mens, delayed gratification is the key. Okay, so reward for, let's say, ano kasi yun reset ng katawan mo eh. For example, na-hit mo yung, for example, na-hit mo yung give me five or yung just for you. Pwede ka magpamasahe, bili ka ng bagong damit, things like that. Yung hindi naman yung sobrang enormous agad. Just to give yourself, like, to give yourself a winning habit. Okay, para ma-restart siya. Are you learning mga men? Sa kasunod ba? Okay, andar tayo. Okay. Next, when you set goals, ito, I learned this from Press AM. Ganito ang magsiset ng goal, pagsiset ng goal. Sa notebook mo, ganito. What, why, how? What? What is your goal? For example, Mentor Ikay, gusto ko na pong magkaroon ng car. So, dapat specific, smarter, apply natin, no? Honda City, color white, 2025 model. When? Dapat, let's say, December 25, 2025. Ayun yung specific. Why? Ito yung kasunod. Why do you want to have a car? Mens, kasi ayoko na po na nagko-commute yung family ko, yung parents ko, nahihirapan. Mens, ayoko na kasi napupunta ko ng office, magbubook pa ako ng Lalamove or mag-aangkas pa ako. Or gusto ko pag kukunin ko yung mga jades namin ng team ko, hindi na ako mahirapan. Or mens, gusto ko pag pupunta kami ng events, hindi na kami magko-commute. Things like that. So your what should have a why. You need to back it up with the why. And then eventually, you put the how. Action plan. So paano mo kukunin yon, men? So you have to inquire magkano ang down, magkano monthly, magkano kailangan mong just for you, give me five, ilan ng leader sa left and right, sa mga hataw, etc. So when you set pala goals, hindi lang yung basta isulat mo siya, you have to be organized with this. What, why, and how. Another example, mens, gusto ko na pong mag-diamond. Yun yung what. Diamond by December 2025, sample. Why? Kasi po, gusto ko na pong mailathala ang mukha ko sa billboard sa EDSA. Gusto ko na po mapagkit ang mukha ko doon. Gusto ko po every time na dadaan po yung makakilala ko, nakikita po nila yung mukha ko sa EDSA. Or I want my mom to be proud of me. I want my parents to be proud of me. Makita man lang yung anak nila. 'Di ba? May billboard na sa EDSA, sample like that. Or ibang reasons. Kasi gusto ko na pong ma-awardan sa EEA. Gusto ko pong magkaroon ng bato. Gusto ko pong magkaroon ng diamond-coated diamond necklace na libre pag diamond ka. Gusto ko na pong ma-inspire yung team ko na kung kaya ko, kaya din nila. Iba-iba ang why natin. Okay? So, ilagay mo doon kung bakit mo gusto. And then, next is how. How will you get it? Sino ang mga candidate mo for Sapphires, left and right? Ilan ang RQV? Saan ka maglalagay ng DR? Saan kayo hataw? Ilan ang talks per day? Ilan ang paints per week? Etc. etc. Are you learning mga mens? Nakukuha po ba? So when you set your goals pala, it should be like this in a format of why, what, why, how. Okay? Hindi pwedeng kung ano lang yung gusto mo. Kasi when you back it up with an emotional why, pag nahihirapan ka, pag hindi mo agad nakukuha yung targets mo, you will be reminded of the reasons why you want to achieve it. For example, medyo na-delay-delay ka dun sa target date mo. Ayoko naman, sa hirap maglabas ng car. Maalala mo yung why mo, ay, nga pala, sila mama, papa, nagko-commute pa rin hanggang ngayon. Hindi, kailangan ko talagang ma-achieve. So, mare-reroute ka dun sa kailangan mo talagang puntahan. Nagigets niyo po ba? So, kailangan po ganyan. How to set goals? You need to write it down.
because it's 42% more likely to be achieved if it's written down. Kung gusto mo, medyo kalahati na, na-hit mo na siya, isulat mo. 42% na agad yun. Right? Na next, make a goal board and dream board. Sino po dito, honestly, ang meron na? Can you comment one if you have your own goal board or dream board? Ayan, very good. Ay, mentor Joseph Dave Saligumba, grabe, diamond na yan, training pa. Okay, salamat po sa mga nagko-comment. I see you. It's very important. Kasi nga, you need to visualize it before you begin. Naalala ko si VPI ka sa bahay niya. Nag-ano kami do'n, nagkain-kain kami. Bawat sa ref, sa pintuan, may Camaro na black. Sabi ko, "Ano 'to?" Yun yung dream board niya kahit kahit kaliwa't kanan, harap, likod, kahit saan ka magpunta may ano, may picture ng pangarap niya kasi gusto niya magka-sports car that time. Sabi ko, "Gano'n pala dapat yun." So ginawa ko, gumawa ako ng tseke. Ang ginawa ko naman, tsinekehan ko yung sarili ko tapos nilagay ko kasi before yung condo ko may double deck, nilagay ko dun. Pagkagising ko sa umaga, nakikita ko agad yung tseke, 1,000,000 pesos, gano'n. So, kailangan pala visual siya, nakikita mo palagi. And then, make it your wallpaper. Anong wallpaper mo? Mamaya, yung crush mo yun nandiyan. Minsan ito kasing gusto ko, eh. Mens, magpayaman muna tayo. Ilagay mo diyan kung ano yung goals mo, yung targets mo in life. Okay? And then post your goals. 'Di ba sa Facebook may ano, memories, yung after a year, ibabalik sa'yo kung ano yung pinost mo last year. Na-imagine mo ba yung pinost mo ngayon, next year sa'yo na? Yes or no? Nafi-feel mo ba yun na possible yun? 'Di ba? Naku, maniwala ka sa'kin. Mamaya may pruweba ako sa inyo. 'Di ba? Gawin mo lang talaga 'to, okay? Next, visit and take pictures with your goals. Sabi niya VP nila press, 'pag may pangarap ka, puntahan mo sa casa, bisitahin mo, magpa-picture ka, huwag kang mahiya. Kasi nga, ano yan, eh, testimony mo yan later on. So, dati kasi nahihiya ako magpa-picture sa mga cars 'no, sabi ko, "Yung ano, baka magasgasan." Ayaw mo, 'di ba? Pero lalakasan mo yung loob mo kasi yung dating nagpapa-picture ka magiging sa'yo din 'yan, 'di ba? Read your goals every morning and every evening. When you read your goals, it should be like this, hindi ganito yung goal setting, "Sana Lord bigyan mo na ako ng ano, leaders." 'Di ka pa sure 'no? "Sana Lord mag-diamond ako? Sana Lord magkakotse ako?" Hindi gano'n. Dapat when you pray as if it is given already. So, paano 'yun? "Thank you Lord for my Ford Mustang, color red." O kaya, "Thank you Lord, I am diamond." Paggising mo sa umaga bago ka matulog, "Thank you Lord, I am diamond." When you declare, you thank the Lord as if it is there na already. Okay? Mamaya makikita niyo kung bakit. Basta tanggalin mo na sa bokabularyo mo yung sana, sana hindi. Dapat thank you na agad. Claim mo na. Okay? Just like this, 'di ba? Kung ano yung tinuturo ko sa inyo, ginawa ko rin naman 'yan, mga mens. Kasi I attended the same training, ganito siya kasimple, mga mentors 'no. Magagaling na trainer sa I Am Worldwide every Saturday, 'di ba, mga top earners. Balewala lahat ng mapapakinggan mo kung hindi mo siya i-a-apply. Diyan, mens. Alam niyo ba, hindi naman siya na-hit do'n sa specific time na nilagay ko diyan, yang month na 'yan. Pero eventually, throughout the course of my life, na-check-kan lahat. Lahat, literal lahat. Pero dati wala ako niyan lahat. I think itong ano, 'tong Ruby at saka Jap, ito medyo matagal, eh, pero na-hit pa din. 'Yan yung sinasabi ko, hindi man siya sa oras na gusto mo, mahi-hit mo pa rin 'yan. Tapos ito 2019 gusto 2019 guys, 3,000,000 club pa lang yung tina-target natin, 30M na tayo ngayon. Grabe, ngayon ko lang na-realize, parang nabaliw ako dun. Imagine mo 2019 ang target ko makapasok sa 3,000,000 circle, tapos ngayon 30M na. Isulat mo kasi. Isulat mo, mens. Kasi yang sinusulat mo diyan, magkakatotoo din yan. Alam mo yung hindi ko diyan mahit-hit pa, 110 pounds, abangan mo. Yan na lang nga yung ano, eh, alam mo yun? Pero makarating din tayo diyan, naniniwala ako ang dami ko na na-checkan diyan 'no. Rolex na-checkan ko diyan,
'di ba, car achievers, 'di ba kinuwento ko sa inyo kanina, ang dami kong nilagay diyan na nagkatotoo na, 'di ba? So, maniwala ka, gawin mo lang, okey? Wait lang. So, gusto ko lang pakita sa inyo an excerpt from the past. Ano 'to, eh, artifact na tawag ko dito 'no. Ito yung sinasabi ko na when you're doing the business, very important that you document. Kasi when you document, may babalikan ka. Ito po kami na nagsimula, panoorin niyo po. Ay, ulit. Ah, hello guys! Yan. Last time na namin ito. Last time. Sinasamantala lang namin yung moment na mag-post. So, abangan nyo sa next video namin. Ako last day. This is the last moments of our 15 days. Tandaan mo tong araw na to dahil hindi to forever. Nakikita niyo po guys, ito po yung itsura ng bus. Sinasabi. Yeah. Ang tawag po ito ay killer bus. When you say killer bus, ito sa mabilis. Na halos onting lang, kung namang kapatay na tayo sigurado. Pero salamat sa Diyos ko sa buhay pa rin po kami. Mga mens, nakita niyo ba ang itsura? Sino kasama ko diyan? Mentor Teen, Mentor Joyce, pasensya na kayo. Lagi ko kayo nadadamay sa mga throwback. Pero I'm so grateful to the Lord na nag-video kami that time. Pero kinabukasan nag-commute pa rin naman kami. That's our reality back then. Yan ang realidad ng buhay namin. Everyday po kami nagko-commute from Green Hills to Parañaque, back and forth, killer bus. Hirap na hirap minsan 'pag rush hour, nakatayo. Buti nga nakaupo kami that time kasi madaling araw na yun after ng mama. Alam mo ba yung gano'n? Pero kasi nung time na yan walang-wala kami. Ang meron kami yung hope. Yung hope na time will come, magkakakotse din kami, giginhawa din ang buhay namin. 'Di ba nakikita niyo naman nagpupunas pa ng polusyon. Sobrang ano, sobrang haggard, 'di ba? Pero kung ito man nandito ka man ngayon sa sitwasyon na 'to at nagsisimula ka sa negosyo, maniwala ka sa'kin, time will come, testimony mo na lang 'yan. Kaya i-video mo, i-ano mo, i-document mo para kapagka successful ka na, ipapanood mo rin 'yan sa mga tao na, "Mens dito ako nag-start." Matatapos din 'yan, yang paghihirap natin sa buhay, maniwala kayo, 'di ba? So 'yan, and thank you Lord by the grace of God nakuha natin yung first car. Siya ang tumapos sa tanikala ng pagko-commute namin, grabe, thank you Lord. Akala ko lang katapusan yung pagko-commute, eh, meron din pala. And nakakatuwa kasi nung time na nagko-commute kami, ta's nagkaroon ako ng first car, that was the last time na nag-commute ako. That was how many years ago. Yun yung sinasabi ko na yung current situation mo man ngayon nakakasawa na, maniwala ka makakaalis ka din diyan. At mami-miss mo 'yan kasi hindi mo na gagawin 'yan 'pag may car ka na, 'di ba? So 'yan po si Big the Fortuner and sabi 'di ba magpa-picture sa iyong pangarap. This was the car of VP Aika, shoutout kay VP. Ang pangalan niya si Butchog ba 'yan o si Mucho? 'Yan, 'yan yung car ni VP ng ano, first sports car ni VP Aika. It's a red Mustang. Diyan ako sobrang na-inspire. Tapos si Mentor Peach pa kasama ko niyan, sabi niya, "Picture ka na." Sabi ko, "Ayoko mens, mahiyain ako, eh." Ako yung ano, yung kailangan mo i-push. Pero sige na nga, pa-picture na ako kaya 'yan, picture-picture. Ta's lumakas yung loob ko, isang event, sumasakay na ako ng bus, picture-picture na ako. Then dumating po sa point yung nagpapa-picture lang, ngayon talagang nagpa-picture na. Pero sa sarili niya ng sports car. Grabe power. Baliw na baliw ako niyan. Kasi Fortuner nga okey na ako, eh, 'di ba ta's nagkaroon ka pa ng Mustang, sobrang sarap sa pakiramdam na yung dating color pa, same pa ng color ng sports car ni VP, ng Mustang ni VP, same din yung nakuha ko na car. So sabi ko, "Wow, thank you Lord." Dreams really do come true and I am worldwide. Agree? Number two, progress. Okay, so number one is set the goal. Number two is progress. It's the most important thing is not reaching.
the goal. Hindi pala yun? Hindi. But what we've learned and how much we've grown along the way. The journey we took, it's not the money, the cars, the income, the travel, the properties, etc. It's the person that you have become in the process of achieving those goals. Yung tao na naging ikaw. Kasi ito yung pangarap mo, ikaw 'to, nag-level up ka para ma-reach mo yung pangarap mo, hindi naman siya nag-downgrade para i-meet ka, 'di ba? Hindi, nag-level up ka. So, you've changed. You've learned something along the way and yun yung pinaka-importanteng part because if nakaya mong gawin, kaya mong ulit-ulitin. Are you with me mga mentors? Tama po ba? So, you enjoy the process. You enjoy the progress. Then eventually, you hit it. Nakuha mo. So, set, progress, then hit. Ngayon, sa pag-hit ng targets, isa sa mga sinabi ko, 'di ba? You declare it. Pinag-isipan ko papakita ko 'to sa inyo, pero sige na nga. This was excerpt from a live video of mine, October 2018 if I'm not mistaken. Okay, brief context ng video. Nasa after ng ANSE, umattend kami ng event, nag-coffee kami sa coffee shop dito sa may Libis. Katabi nun, merong All Home. Alam niyo yun, yung bilihan ng mga ano, sofa, kubyertos, etcetera. Ako po kasi yung personality ko, baliw ako sa kotse. Pero mas baliw ako sa bahay. Iba yung tama sa akin ng bahay. Gusto ko talagang, mahilig po ako sa bahay. In short. So, nung nakikita ko yung mga furnitures doon, na-excite ako, nangangarap ako, sabi ko, "Lord, gusto ko rin magkaroon ng ganito, gusto kong" basta happy ako makakita ng house tripping, yung sa mga condo, yung model house, happy ako sa mga gano'n. Sabi ko, "Lord, gusto ko rin maging ganyan." Meron po akong condo, okey, sa Pasig. Yung condo ko na yun ay bare unit, as in walang kahit ano, pati cabinet wala. So, ang ginawa ko, dahil inspired ako that night, nag-live ako sa Facebook. Then eto yung parts of it, so you listen. Yun yung isa sa mga goal ko talaga. Siguro, isa na rin 'to sa magiging pruweba natin na kinuwento ko sa inyo na meron akong moment na nangangarap ako na magkaroon ng magandang condo. Nangangarap ako na mapa-renovate ko yung condo ko. Nangangarap ako na magkaroon ako ng sarili kong bahay kagaya ni Mentor Aryan. Kaya idol na idol ko yun si Mentor Aryan. Nangangarap ako na magkaroon ako ng sarili kong space na maganda. Yung maganda talaga yung naka-interior design. Basta yung tipong pag-uuwi ka, ang sarap-sarap humiga sa kama, ang sarap-sarap magpahinga. Ganun yung gusto ko. And naniniwala po ako na through I Am Worldwide, ma-fulfill natin yung goal na yan. Masarap kasi yung meron kang chance na makuha yung pangarap mo kesa yung walang chance at all, 'di ba? So, dinedeclare ko sa live na to na dadating ang time. Pag nag-live ako, um, naka naka-renovate na yung condo ko. Hi, John. Tapos, basta maganda na siya. At update ko kayo kapag nagawa ko yun. Dahil dineclare ko ngayon, wala akong choice. Kailangan ko hatawin yun. But goal ko po talaga yun. If not this year, early next year. Ay, grabe. Yan. So, alam nyo na, sinabi ko sa inyo. And masarap lang dahil may I Am World, right? Ah, mga mens. Parang na ano, naiyak ako. Babalikan ko yung time na yun. 2018. 2018. So, kung makita mo yung mukha ko, pasensya na. Excuse my face. Without the brace and all that. Ang pangit ni Mentor EK, no? Pero nag-ano pa, nag-live pa yan siya. Nag-live pa yun sa Facebook. Mahaba yung live na yun eh. Kinuha ko lang yung clip na yun. Kasi, nung time na yun, nung gabi na yun, I was really on fire sa pag-set ng goal. To the point na, dineclare ko sa Facebook, ang kapal ng mukha, wala pa naman pa-renovate, wala pang kahit ano. Pero kasi, naniniwala ako, like what I've said dun sa video, na may chance kasi na makuha mo yung pinapangarap mo. That time, wala talaga, mens. Pero dahil may I Am Worldwide, I'm pretty confident na dadating din yung time, mahihit ko rin yung pinapangarap ko, yung tina-target ko. That's why I declared it. That was 2018 October. And funny,
Kasi I do believe October 2020, 2 years after, imagine na 2 years after, sa third year anniversary na I Am Worldwide, tama, third year anniversary na I Am Worldwide, nai-reveal natin yung newly renovated ko na condo. Yung dineclare ko dun, 'di ba narinig niyo po, dineclare ko, magkakaroon din ako next na live ko naka-renovate na yung condo ko at magkakaroon din ako ng bahay. 'Di ba sinabi ko, mens? There is power in declaration. Wala ka pa namang means that time. Wala akong means that time. But I only have my dream, I only have my conviction, I only have my vision na yung pinapangarap ko na pinag-pray ko kay Lord makuha din natin. And ngayon eto na po yung condo ko. Ang tagal na niyan. Renovated 5 years na. Kagaling ko nga lang diyan ng isang araw, eh, sabi ko, "Wow, thank you Lord, dati dito lang ako nakatira, pangarap ko 'to." And yet, 'di ba, na-achieve natin. 'Yan si Papa. So na-feature tayo sa Eat Bulaga that time, yung 2020 na anniversary na I'm Worldwide. And I realized it's also October. October, I declared it sa Facebook Live, and then 2 years after October the same month, ni-reveal natin sa anniversary na I Am Worldwide. Grabe 'no, nakakabaliw. Now, sometimes we feel like may mga limitations, immense kasi hindi ko ma-connect yung current situation ko dun sa gusto kong puntahan. Huwag kang mag-alala, ganyan din naman ako. Hirap ko ring intindihin, paano ko makarating dun? Lord, paano ko makarating dun, eh, parang hirap naman ng buhay ngayon, tama? Or meron tayong mga self-limiting beliefs, hanggang dito lang ako, baka hindi ko kaya yan, et cetera. Look at these people. Can you name them? Pasensya na po sa mga mentors na nadadamay ko palagi sa training ko, pero wala, eh, kailangan natin 'to para ma-inspire ang lahat, 'di ba? Mentor Peach, Mentor May, VP Aika, Mentor Marlon, Mentor Aryan, oh, VP, Mentor May, 'di ba? Oh, Mentor May, VP, Peach, Mentor May, Mentor Marlon. Nakikita niyo po yung itsura ng mga top mentors natin, grabe 'no, 'di ba? Kasi akala niyo yaman na siguro nito pagka-join, hindi mens, ganyan po kami nag-start. Nakita niyo naunahan ko na yung throwback ko. So, damay-damay na kami, ganyan po kami nag-start. If you think about it, iniisip mo, "Ay ano, baka para sa kanila lang 'yan kasi wala kaming connection, wala kaming pera, wala kaming knowledge about the business, we don't have skills yet." 'Di ba? Maraming mga self-limiting beliefs that can really limit you in achieving your dreams. Pero itong mga tao na 'to, they broke the barriers. Mentor Peach, Mentor Patsy, ang cute-cute ni Mentor Patsy 'no? Mentor Jonathan, Mentor Sol, 'di ba? Ganyan po nag-start ang mga mentors. If yung limitations na meron that time itong mga tao na 'to, yun yung naghari sa isip at puso nila, hindi mangyayari itong transformation na 'to. Look at them now. Here's Mentor Princess Patsy, 22 million circle. Grabe! Bang! Ang tindi, mga mets. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin at sabihin mo, "Ito ang pinakapangit na version ko." Kasi kapagka tagal-tagal mo sa I Am Worldwide at yumaman-yaman ka, magbabago ang lahat, gaganda ka. Ika nga ni Mentor Aryan, "Hindi tayo pangit, wala lang tayong pera." 'Di ba, grabe 'no, Mentor Princess Patsy, oh, ganda, paklat very Latina. Who else? So, Mentor Jonathan, Mentor Sol, grabe mga mins. 7th car incentive achiever 7 times. Grabe 'no? Ayan po yung mga sasakyan nila, yung mga anak nila nag-aral sa Lasal. One of their cars, Aston Martin DB11, the only one in the Philippines, nasa I Am Worldwide. Bakit hindi ka manggegel? 'Di ba, nakakabaliw? Oh, of course, Mentor Marlon Santos, alam mo 15 years old ko 'to na-meet. 15 years old nag-start sa business. Nakita ko na siyang lumaki at nagkaanak, nagbinata, nagkaanak. Pero nababaliw pa rin ako. Bakit? Three-story house and lot with swimming pool, with McLaren, may maganda pang asawa at meron ng 2 anak, on the way yung isa. Grabe 'no? Nakaka-amaze na maaga ka magsimula, maaga ka rin
kikita ng malaki, maaga kayayaman. Of course, Mentor Aryan and Mentor Michael. 'Di ba? Mentor Michael, Mentor Aryan. Iba 'to. Ang tindi na 'to. Ito po yung unang bahay na nakita ko sa Emerald. Sila ni Mentor Marlon that time, yung mga first na nagka two-story house and lot nung time na yon. Sobrang baliw na kami, mens. Inspirasyon talaga sila. And ngayon, pak! Sino ka diyan? Grabe 'no, ganyan pala dapat mag-post, mens. Mentor Aryan sobrang ganda, sobrang Latina. Ang galing 'no, nakaka-amaze yung throwback tapos pagbabalikan mo tapos ngayon, sa itsura ngayon ibang-iba na. And of course, Mentor Precious Grace Capili, 'wag na tayo lumayo, ang mentor ko, Black Diamond Mentor, 80 million circle, the first Lamborghini Huracan in I Am Worldwide. You know, I'm really inspired by this mentor kasi po, ang Lamborghini, normally sa ibang kumpanya, it will take you 10 years. Hindi, not all company pa ha, more than 10 years. Pero sa I Am Worldwide, si Mentor Peach, nilabas niya ang Lamborghini on the 4th year anniversary ng I Am Worldwide. 4th year. 4 years. Alam niyo pong nakakabaliw dun, nung na-break niya yung barrier ng Lamborghini, after that, sunod-sunod na po ang Lamborghini sa I Am Worldwide. Until now, nakapito na. Kailangan lang pala talagang may magsimula. And then after that, sunod-sunod na yung mga resulta. And I'm so grateful sa kanya. Why? Kasi she did not only make history in I Am Worldwide, but in the whole industry of network marketing. She's creating waves in the industry. Ang dami may idol dyan, mens. Mentor ko yan, o 'di ba? Naka-Ferrari, naka-Lamborghini, nagpapagawa ito pa, hindi pa natapos ang Lamborghini, nagpagawa pa ng four-story house and lot with swimming pool sa isang prime executive village. Grabe naman, mens. Pinakamagandang bahay na ng networker na nakita ko, pupunta kami diyan next week. 'Di ba? Pinapagawa pa lang siya ngayon pero tingnan mo naman ang magiging itsura, mens. Sobrang ganda po. Distributor po ng I Am Worldwide ang magmamay-ari niyan, 'di ba? Yan po yung four-story house ni natin Mentor Peach. And of course, our top one earner, Mentor Shirley May Sibulan. Grabe din 'to, mens. Si Mentor May, actually, magka-personality kami niyan 'no. Natatawa nga ako, nasa Balisin kami tapos nag-aantay kami ng ano, shuttle pabalik ng ano, ng do'n sa parang airport. Parehas kami nakahiga, Mentor G, pinicturan niya kami. Nakahiga kami parehas, sabi ko, parehas na parehas talaga kami ni Mentor May. Habang nag-aantay, nakahiga, hindi nakaupo, nakahiga sa kama. Very S lang 'no, pero ibang klaseng resulta nito. Mens, hmm, she was the first, I still vividly remember, she was the first house and lot, three-story house and lot achiever with swimming pool sa I Am Worldwide. Sa kanya talaga kasi ako na-inspire. 3rd year anniversary na I Am Worldwide. 3rd year. Naalala niyo yung condo ko? Naalala niyo yung condo kanina? Sabay kasi kami niyan, eh, pero wala kasing nagkakaalam, walang nakakaalam kung sino maglalabas. So, nilabas ko yung condo ko, nilabas ni Mentor May yung bahay niya. Bakit ako nag-condo, mens? 'Cause I never thought na ang isang distributor sa networking or sa I Am Worldwide ang magkakabahay. That's the truth. I never thought na puwedeng magkabahay sa ganitong negosyo or magkakaroon man mga 10 years, gano'n matagal. Kaya ako nag-condo, kasi okey na ako do'n. Naglabas ng bahay si Mentor Me. Sabi ko, "Ay shucks, puwede palang magkabahay dito, 3 taon pa lang yung kumpanya, may three-story house and lot na." Sumabog talaga ang utak ko, mens. 'Di ba mahilig ako sa bahay? Sabi ko, "Wala na, I am next." Gano'n din ba yung nararamdaman mo 'pag may mga mentors na naglalabas ng resulta? Yung kinikilig ka, na-e-excite ka, nafi-feel mo ikaw na yung next? Alam mo yung gano'ng feeling na, posible, posible pala yun, puwede pala magkabahay sa I Am Worldwide. Oh, 'di pa niya tinapos, tinodo na pa, tinodo pa niya, 'di ba? Meron pang McLaren, the first McLaren in I Am Worldwide. Kaya nagkaroon ng McLaren si Mentor Marlon, nauna si Mentor May, kailangan lang talagang may mauna, then sunod-sunod na, 'di ba?
nakakabaliw yung resulta. Fully paid na yung McLaren ni Mentor May. Wow, grabe power. Now, along the journey, pwede po tayong magkaroon ng wrong direction or magkaroon ng mistakes, 'di ba? Yung feeling mo mali, nagkamali ka. Now, attitude is how we look at things, right? Paano ba natin tinitingnan yung mga bagay-bagay? It's not what happens to you, it's what you do with what happens to you. Now, there's a big difference between successful and unsuccessful people when it comes to attitude and the way they see things. Okay. Pag wrong direction, successful person, it's a learning experience. Charge it to experience. Parang ganon. Okay, at least may natutunan ako from here. But still, they remain aggressive and persistent towards their goal. If unsuccessful person, nagkamali, wrong direction, they feel like it's a failure and they are afraid to try again. They are afraid to take risk once again because wala eh, takot na sila. Dapat pala, kung gusto natin maging successful, ganito yung mindset natin. Okay, ilabas ko to. Mens, very important. Ito yung natutunan ko sa negosyo na gusto ko talagang i-share sa inyo. The way we look at things. It is really true that your attitude will determine your altitude. Yung lipad mo, yung taas ng lipad mo, depende sa attitude mo. Wala pala talaga siya sa skill set, sa knowledge. Kasi yung dalawa na yun, pwede mong aralin yun eh. Pero yung attitude, ikaw yun eh. 'Di ba? Kaya siya ABCs of success, A being number one is attitude 100%. So, paano ba yung mindset? Paano ba mag-isip? Ano yung thought process ng successful versus unsuccessful? Isa-isay natin. Number one, kapag hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo, successful people, they take responsibility for their actions. While unsuccessful people blame others. Okay, bear with me. Isa-isay natin. Ano daw yung sabi? If hindi mo gusto yung nangyayari sa'yo, anong gagawin mo? For example, sample lang, nag-attrition ka, lumit ang team, o kaya naman yung cheque mo, lumit din, ano yung mafe-feel mo? Ano yung reaction mo? How will you look at those circumstances in your life? Dalawa kasi yung pwedeng possible na mangyari. 'Di ba? Sabi doon, pwedeng i-blame mo ibang tao, which is the easiest thing to do. Pag hindi mo gusto yung nangyayari sa'yo, kasi yung upline ko okay, by the way, before ko 'to sabihin, disclaimer, hindi 'to para sa'yo, wala po akong pinatatamaan na kahit sino, this is in general. I want for us to understand this kasi it's very important sa pagnenegosyo po natin, okay. Disclaimer po 'yan ha. Ulitin ko, from the top. Ngayon, if you don't want kung ano yung nangyari sa'yo, eto kasi yung mga possible na pwedeng gawin. 'Pag unsuccessful person, 'di ba, or people, ang sabi nakalagay do'n, you blame other people or you blame others. Yung pass the blame game. Puwedeng ganito kasi yung mindset natin, "Ang liit ng cheque mens, kasi yung upline ko walang kuwenta, hindi humahataw, walang ano, walang ayuda." Puwede namang isipin mo, "Mens, kasi yung downline ko ang tamad, 'di umataw, 'di nagpapakita." Or puwede rin maisip mo, "Mens, kasi yung cross-line ko nag-underpricing, nanunulot," et cetera. Or puwede maisip mo, "Mens, kasi yung iron market wala pang bagong produkto," bla, 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 bla. Ang daming iniintindi, et cetera, et cetera. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung thinking mo, yung mindset mo nasa unsuccessful person, blaming other people. Lahat na ng tao tinuro mo except sa sarili mo. Alam mo ba 'pag nagturo ka, 3 nakaturo sa'yo, pabalik sa'yo. I understand. 'Yan kasing default ng tao, eh, default human nature na kapagka hindi maganda yung nangyayari, the best thing or should I say, the easiest thing to do is to blame other people sa nangyayari sa buhay mo. Pero kapag pala successful person, ganito mag-isip, I take 101% responsibility for my own result. Ibig sabihin, accountable siya sa nangyayari sa buhay niya. Hindi niya tinuturo sa ibang tao. So, mens, paano gagawin natin 'pag nandun na tayo sa crossroads ng ganong klaseng circumstances?
Ganito siya, Mens. Bigyan ko kayo ng flow. Bigay ko kung paano ako mag-isip. Okay, ganito. Number one, if you don't want what's happening to you, the first thing to do is what? Understand what is happening. Ano ba nangyayari? For example, nag-attrition. For example, maliit ang cheque. Yun naman mga certain cases, di ba? For example, ganun. Understand. Number one, bakit nangyayari to? Ano bang meron? Now, if you understood na ang negosyo natin ay up and down, just like other businesses outside, up and down din. Basta negosyo up and down. I'll give you an example. Merong high season, may low season. Kailan malakas ang school supplies? Tuwing kailan? Nare, nagbebenta ka ng school supplies. Nagtitinda ka, yung malapit sa school. Tuwing kailan malakas ang sales ng school supplies? Sige, comment po kayo mga mens. Yes, kapag school days may pasok, pag enrollment kapag ka-June. Tama? Get it right. Another example. Kung ikaw ay nagbebenta ng giveaways, souvenirs, gifts, kailan malakas yung sales mo? Yun yung business mo. Pag may event, pag Christmas. Yes, pag Christmas, malakas ka. Kasi nga, giveaways, yun yung binibigay. Right? Pag may occasion. Okay, what else? Kailan malakas ang, pag may tarpaulin ka, tarpaulin business. Anong season sa politika malakas ang tarpaulin business? Yes, election. Bulto-bulto, 'di ba? Kasi ang daming nagpapagawa mga politician. So, ibig sabihin pala, Mens, pag ikaw nagnenegosyo, may season. May season na malakas, may season na mahina. Tama? Traditional man or I am worldwide. Kasi negosyo to eh. May season na mataas, may season. You have to understand kasi yung flow ng business. Now, if naintindihan mo na, okay, may season pala, what will you do if mataas ang income, mataas ang sales? What will you do? Tinuro ko to sa sa core leaders ko eh. Kasi sometimes hindi natin ito napag-uusapan at hindi rin na ituturo, hindi natin natatakil. Kaya itatakil ko sa inyo ngayon. Pag malaki ang income, anong gagawin? Magbayad ng utang, magbayad ng bills, at mag-save for the rainy days. Pag naman low ang season, hindi ganun kalaki ang income, anong gagawin? Magmumukbok? Maghihinagpis? Magkukulong sa kwarto? Hindi na magpapakita sa upline? Anong gagawin? Tao, mens. Ito todo. The more that you need to move. Kasi nga, alam mo, gets mo yung season, di ba? So, number one pala is understanding where you are right now and what is happening in your life. Understand the flow of your business. Because hindi, minsan, ang problema, pera, ang problema, financial management. And dyan tayo nadadali. Financial management. Some people kasi, pag malaking income, splurge. Bili dito, bili doon. Without thinking. Akala natin, diamonds are forever. Akala mo araw-araw Pasko, right? So you have to be strategic. Financial management is very important for us networkers. Kasi ang income natin, yes, may mataas, may mababa din. So you have to understand that, okay? Now, so pag naintindihan mo, okay, gets ko ang rhythm ng business. May flow ang business, may up and down. So kapag mataas, you pay, you save. Then kapag low, the more that you hataw, right? And even in between, ganun pa rin, hataw pa din. Now, that's the first part. Understand. Number two, what? What will you do kapag hindi mo gusto yung nangyari sa buhay mo? Instead na manisi sa ibang tao, you introspect. What do you mean by that? Look at yourself. Ito yung mga questions. Number one, ano yung mga bagay na nagawa kong mali? Ano yung mga mali kong nagawa? Baka, for example ako, baka masyado akong mahigpit sa mga leaders ko, kaya nagalit sila, or masyado ako pressure, or baka masyado ako maluwag, wala masyadong o baka, alam mo yun, kung ano man, you introspect, you check yourself, di ba? You evaluate so that you can make adjustments. And then number two na question is,
ano yung mga bagay na hindi ko naman nagawa kanina? Ano yung mga bagay na nagawa kong mali sa tingin ko? Next question is, ano yung mga bagay na hindi ko naman nagawa? Baka kulang kami sa activity. Baka kulang kami sa bonding, things like that. So you have to introspect so that you know what's really happening sa'yo, sa grupo mo, so that you will not blame other people for what's happening to you. Kasi the easiest thing to do is blame. Put the blame to other people. Pero no, you can never escape that. You have to be accountable for everything that you do. 'Di ba? Ay, napilitan lang kasi ako minsan, push kasi ako eh, kasi ganito, ganyan, ganyan. Hindi ka naman po tinutukan ng baril para gawin yung mga bagay na ginagawa mo eh. You have your still, well, your mentor will guide you. Well, your mentor will a little push you, but at the end of the day, you have your free will and own volition to decide whether to do it or not. At the end of the day, you should be accountable for your own result, may it be bad or good. Are you learning, mga mentors? Natututo po ba? May nakukuha ba kayo sa sinasabi ko? Share ko lang. Share ko lang naman. Okay. Very important yan eh. Magagamit mo rin yan later on in life. No, kasi we have to change what's going on within us so that we can change what's going on around us. If hindi natin lilinisan na ayusin yung loob, yung sarili natin, it will never manifest on the outside. Number two, successful people help others succeed. Well, sa unsuccessful people want others to fail. Nakakita ka na ba ng ano, ng tao na, ay, ayoko itodo diyan, ayoko ibigay lahat ng ano, ng knowledge at saka ng skills, baka kasi maungusan niya ako. Hindi yan puwede sa I Am Worldwide, bawal madamot sa I Am. Hindi tayo pinalaki ng ganyan, ng BODs. Tayo po ay pinalaki na magkakasama, nagtutulungan, cross lines man tayo or hindi, okey? Ang problema kasi sa labas kaya ayaw natin do'n, may crab mentality 'pag feeling mo nagiging successful ka, saka tayo mo pababa, 'di ba? Dito sa I Am Worldwide, the reason why we are here, all of us are here right now, it's because we help each we lift each other up, we help each other succeed. Yun po yung gusto nating kultura sa negosyo natin. Number three, successful, they know it all. Alam ko na yan, meds. Paulit-ulit naman yung mga topic niyo diyan. Ayoko na lang yan, kabisado ko na yan. Ang sabi sa'min nila press, nila VP, "Hangga't 'di pa kayo kumikita ng 1 million per month, hindi niyo pa alam." So, sino lang ba may karapatan sa'tin na magsabi na alam ko na? Yun nga minsan mga top mentors na milyon na kinikita nagte-training pa din, eh, tapos tayo, alam ko na yan. No, we have to continuously learn kasi the more you learn, the more you will earn. Next, successful people talk about ideas while other people talk about other people. Mens, kapag ang topic sa team, kapag ang topic sa mga kabarkada mo ay tungkol sa ibang tao, lumayo ka na. You stop it from there. Do not listen or do not engage. I know sometimes nakaka-enjoy magtsismisan, 'di ba, for fun, ganito ganyan. Pero at the end of the day, you will realize na ano, what will you gain from talking about other people's lives? If it's not your story to tell, then don't tell it to anyone. Iwas is the key. Yes, tama, Vince. 'Di ba? If it doesn't bother you, it if it will not make you richer, then why bother? 'Di ba? No. If we talk about ideas, then go. Ideas, paano tayo yayaman? Paano tayo kikita pa ng malaki? Paano tayo maging successful sa business? Then go. But if you will talk about other people's lives, then no. No. Kapag ka may naririnig ka na gano'n, "Hep, hep, hep, hooray." Stop it. I don't need that. Hep, stop. Pagka feeling mo o ikaw na feeling mo gusto mong tsumismis, hindi ko pala istorya 'yon. Hindi ko na ikukuwento. Are you learning, mga mentors? Ano pa, successful people set goals and develop life plans. Merong ano, may plano sa life, may target. Ginawa yung sinabi ni Mentor Ikay na 5-year plan, 'di ba? Unsuccessful people never set goals and never have plans. 'Pag tinanong mo, "Kamusta? Anong gusto mong mangyari sa buhay mo?" "Mens, bahala na kung anong mangyari sa'kin day by day." Mens, you need to mature for not only for yourself but for your future family or kung may family ka na all the more.
You have to grow up. Emotional immaturity, it will never get you anywhere. So you have to really fix your life, okay? Then lastly, have a sense of gratitude pag successful people. Pag unsuccessful people have a sense of entitlement. I wanna focus more on this. Now, balik tayo dun sa scenario. What if you felt like, mens, parang ang ano, yung check-in natin, parang spaghetti. Diba? Yung level natin, mens, ganito rin yung ganyan. O, paano pag nandun ka sa sitwasyon na yun, mens? Dalawa na naman yung pwede mong reaksyon. Pwede mong reaksyon ganito. Um, Bakit ganito yung kinikita ko? Dapat by now, ganito kita ko. That's that. That's entitlement. Dapat ganito, dapat ganyan. Entitlement. Right? I should not experience these things anymore because I'm too old for the business. Blah, blah, blah. Entitlement. But to counter that, you need to have a grateful heart. Gratitude is the key. Can everybody comment gratitude? Gratitude. Sa totoo lang, ganito mag-isip si Mentor Ikay. For example, you are used to earning 6 digits in a month or in a week. For example, in a week, sanay ka sa 100,000, 150, 200,000. And then suddenly, you experience 5 digits. 50K, 20K, worse 10K. Sample lang ang experience mo yun. So coming from dito ka sa taas and na-experience mo yung baba. Anong experience? Anong feel mo? Anong mafe-feel mo? Puwede mo ma-feel na, "Ayoko na mag-I am Morgan, ang hirap pala nito. Akala ko payaman na tayo, ba't parang pahirap?" Negative na naman yung attitude, negative na naman yung thinking or puwedeng ganito, ganito ka mag-isip, "Lord, I see my check. Thank you, Lord." Ganito kasi siya. Kapagka normal na tradisyonal na kunwari negosyante ka, may-ari ka ng let's say, coffee shop, walang bumili, may income ka, yes or no? May-ari ka ng coffee shop, walang bumili in a day, literal walang bumili. Lahat nagtimpla ng ano, macchiato sa bahay. Hindi bumili sa coffee shop mo. Wala kang kita, right? Pero kailangan mo pa rin magpasahod, right? Now, sa negosyo natin sa Emerald White, isang linggo, wala ka na refer, kahit isa. Wala ka na pa-pay in. Eh nakapag-build ka ng team left and right. May spillover ka pa. Sample lang. Tsumeke ka, let's say, instead of, let's say, sanay ka naman 100,000, naging 10K. Let's say, 10K. Ano mafe-feel mo? Pwedeng ganito, Lord, thank you kasi wala naman ako na-produce, eh. Wala akong personal production, wala akong ano, personal na DR. And yet, you gave me 10,000. Thank you, Lord. I appreciate this. Puwede rin naman gano'n yung response mo, tama? Kasi in reality, sa labas, traditionally, kung wala kang na close deal, wala kang napasok, wala ka namang kita, eh. The fact na may kinita ka pa ng wala kang pinasok, wala kang ginawa, be grateful for that. But I'm not saying that you settle for that, okay? You need to do something about it. But I just want us to correct our mind. Yung mindset natin, mens. Kasi si Lord, for example, di ba, kahit ikaw na lang, may pamangkin ka, dalawa. Yung isa binigyan candy, ay, candy lang, ano ba naman to candy lang, kuripot naman ni tita. Yung isa binigyan candy, ay, thank you tita, thank you sa candy. I really appreciate it. Sinong bibigyan mo the following week? Yung nagpapasalamat o nagrereklamo? Sige nga, ikaw, tita ka, tito ka, may pamangkin ka, ganun sa'yo. Kanino ka may amor? Sa nagpapasalamat o dun sa nagrereklamo? Di ba dun sa nagpapasalamat, ikaw nga yun eh. Ikaw na nga yun eh. Si Lord pa kaya? Di ba? Ano naman tong anak ko, reklamo ng reklamo, huwag na nga 'to bigyan ng tseke. Following week, 5K ka na lang, reklamo ka kasi. You get my point? Be grateful for the things, even the little things that you have, and even for the things that you don't have yet. Always be grateful. Be grateful sa mga taong tumulong sa'yo. Be grateful sa mga nandiyan para sa'yo, up and down. Always be grateful. Because at the end of the day, God will see your heart and He will bless you more than you could ever imagine if you are grateful enough. There are 3 things that we need to really eliminate sa life natin. Number 1, criticize.
Can everybody comment, criticize? Ito yung tatlong bagay na dapat wala sa bukang bibig natin, sa isip natin, sa buhay natin, sa puso natin, criticize. Bakit kaya ganyan yan? Ba't ganun si ano? Si ganyan, ganyan. Criticize. Bakit ganito? Ang dami na naman proseso, bla, bla, bla. Yung lahat ng pangit nakita mo, criticize. Number two, what? Complain. Can everybody comment? Complain. Ano ba naman yan? Yan na naman 'to. Bakit naman ganito? Pahirap sa buhay. Complain. Ano yung pangatlo? Pangatlo is compare. Compare. Bakit si ganito ganyan-ganyan? Bakit si gano'n ganyan-ganyan? Bakit siya may ganito? Ba't ako walang ganito? Bakit ganyan-ganyan? Ments, it's a challenge for all of us, including myself, to let go of those 3 C's of life. Kailangan gawin. I'm not saying na ano, magagawa natin 'yan perfectly, pero we have to be intentional with that. Kasi pagka alam mo, you're self-aware, you're aware of those things na kailangan mo eliminate eliminate sa life mo. Eventually, ano siya, magsa-stuck siya sa'yo. For example, "Ano ba naman 'yan, traffic. Ay, complain, ekis." So, mare-retract mo siya. O kaya naman, "Ano ba naman 'yan, ang pahirap naman ganito." Ay, na-criticize. O kaya, "Bakit ganyan 'to si ano, bakit mas mataas si ano, ay compare ekis." So when you are aware of those 3 C's, you can somehow, hindi 100% but eventually take that out of your life. We don't need that. To criticize, to complain, and to compare. Are we learning ng mentors? Natututo po ba? So when you are in trouble, every day of our lives, always be grateful to the Lord for the little things so that big things will come to you because what you focus on expands. If you continually focus on the things that you don't have, all the more it will expand. Dadami pa yung mga bagay na wala ka at ayaw mo at kulang sa'yo. Pero if you focus on the blessings, it will magnify. What you focus on expands all the more. Yung dadami yung mga bagay na ipagpapasalamat mo. Be grateful. Okay? Natututo po ba? Okay, andar tayo. Malapit na tayong matapos mga mens. Now, sometimes we encounter problems, but how we see it will define us. It should be what? Turn it into challenges. Ang problema, kaya problema, may solusyon. When you convert it into challenge, ibig sabihin, ang goal mo lang is to overcome it. And it happens to strengthen us. Always remember, God will never give you something na hindi mo kayang malagpasan. He will give you the equal enough strength for you to overcome it. There is a purpose for everything. Okay? And then, blessing in disguise, sometimes, yung mga magagandang blessing, hindi naka-wrap sa magandang wrapper, no? Sometimes, in disguise, I wanna tell you another story. Icebreaker lang. Na-hit natin yung Holy Land Travel Incentive. I vividly remember, tatlong countries, Israel, Jordan, and Egypt. I was really excited. Sabi ni GM, okay, gather na mga passport para sa visa. Pinicturean ko sinend ko yung picture ng passport ko. Sabi ni GM, kailangan yung actual picture talaga. Sabi ko, nandiyan lang yung passport ko. Vince, kakaganon-ganon ko. Sino ba yung mga kakalimutin kagaya ko? Kailangan mag-Acai Berry. Vince, nawawala na pala ang passport ko. Hanggang ngayon, di ko na nakita. Yung passport ko na yun. Sabi ko, wow, grabe kung kailan mo kailangan. Tapos, ang ginawa ko, nagpa-renew na ako ng passport. Alam niyo po ba, the exact day nalalabas po yung passport ko is the exact date ng flight nila. So in short, hindi po ako nakasama sa Holy Land Travel Incentive that time. I was really devastated. Nagwawaling pa ako sa CR ng Mega Mall kung saan ako kumuha ng passport. You know why? Kasi pangarap ko yun eh. It's saka tatlong countries in 15 days. Pinaghirapan mo and all that. Pero sabi sa training, God is good all the time, God is good. Sometimes it's a blessing in disguise. But you know what? On that particular moment, time ng life ko na nasa Holy Land sila, nagkaroon ako ng, anong tawag dito? Wisdom tooth. 4. Kailangan extra kasi namamaga na siya for operation. So, tinanggalan po ako ng 4 na wisdom teeth na ba yun? Kasi hindi na tooth. 4. And sabi ko,
thank you Lord, may purpose pala yun. Kasi kung kasama ako dun, hindi ko rin ma-enjoy kasi masakit yung ipin ko. Secondly is, mas mahal, baka mas mahal, 'di ba, kung dun pa ako operahan. Kaya sabi ko, always trust the Lord in His timing. God is good all the time. All the time, God is good. Even if you don't understand God's timing, always remember God is never early nor late. He is always on time. Magkaiba po ang timeline ni Lord sa timeline natin. So, kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Amen po ba mga mentors? The next, if you can change your mind, you can change your life. Tandaan mo 'to, 'pag nababago mo yung inner, especially your mind, how you think, your attitude, you can change your life. Then, ask and pray. This is very important in getting first step in getting what you want. You pray to the Lord. Don't be afraid to ask because that's a formula. Therefore, I tell you whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. It's written in the Bible, Mark chapter 11, verse 24. Whatever you ask in prayer, very specific yung instruction. Believe that you have received it and it will be yours. Ang problem lang, sometimes, we do not connect to the source. Tama po ba? Sometimes kasi, we're too full of ourselves na, "Ay, kaya ko naman yan. Kaya ko lahat yan." But at the end of the day, we need to acknowledge that we need God in our lives para makuha natin yung big dreams natin. 'Di ba? Hindi natin kasi kaya yan mag-isa. Now, for you to achieve that, kailangan naka-connect ka po sa source. I tell you one story. Um, Nung time po na yun, Mustang po yung gusto kong i-hit. I mean, Mustang yung gusto kong car. Pero, I was thinking about getting Toyota 86 kasi mas mura, sports car din naman yun, pareho ng mga apat ang gulong and all. 'Di ba hindi naman ako gano'n kahilig sa cars. So, okay na sa akin basta sports car level and all. Sabi sa akin ni Lord, "Ikay," in my prayer time, ito yung sabi niya. Ewan ko kung ganito rin kami mag-usap ni Lord, basta ganito kami. Sabi niya sa'kin, "Ikay, sino may-ari ng kasa? Ikaw, Lord. Sino may-ari sa kasa? Ikaw din. Sino may-ari sa Philippines? Ikaw. Sino may-ari sa Earth? Ikaw. Sino may-ari sa universe? Ikaw. Sino may-ari sa'yo? Ikaw din. Why will you belittle me and my capacity to give you the vision I gave you?" Kasi yung vision ko that time was magka-Mustang. Yun yung nagfa-flash sa utak ko, Mustang. Pili ka lang red or yellow that time. So sabi ko, "Wag na lang." Kasi duda ko, eh. Baka hindi ko kaya, eh. Baka di ko kaya, Lord. Mas mahal 'yan. 'Di ba gano'n yung nasa utak ko, eh, mindset ko gano'n, eh, tipid. Pero sabi ni Lord, nung time ng nagpe-pray ako, sabi niya, "No, you should not be afraid kasi if God gives you a vision, He will give provision. God will give you a vision. And you will only know that vision if you will connect to the source, if you will connect to Him in your prayer time. Kaya ask the Lord, Lord, what do you want me to achieve in the business? And then, after that, after that, He will give you provision. So, nung time na yun, sabi ko, okay, sige, Lord, ikaw bahala kung anong gusto mo. Then, here comes yung Mustang, yung nakita niyo picture kanina. And then, meron yung 60 months to pay kasi yun. So, pinagpa ko yung cheque, pinagpa-pray ko yung cheque bago ko ipadala sa ano, sa LBC. Sabi ko, "Lord, hindi ko alam paano magkakaroon ng laman 'to, ikaw nang bahala sa akin." 60 months, 44,000 per month 'yun. Sabi ko, "Bahala ka na Lord, basta hataw lang ako." Mind you, I was really amazed by God's goodness kasi even before the 60th month, na fully paid ko na yung Mustang. And ngayon, Lamborghini na siya. Sabi ko, grabe 'no, sometimes God will test you and your faith if you really believe in Him dun sa vision na pinakita niya sa'yo. And if you will trust Him that He will provide even if you feel like, ang ang hirap sa sitwasyon ko right now. Parang hindi naman mukha. Parang hindi naman kaya sa sitwasyon ko right now. God is telling you, if kaya mo 'yan, eh, para saan pa ang faith? Kaya mo naman pala, hindi mo ako kailangan, eh. Sometimes God will put you in a situation na hindi mo talaga kaya so that you will be reminded that you need God in your life. And then when you hit that certain goal, you will just give all the glory to the Lord because you know in your heart, it cannot be done if it's only you. You need God in your life. Amen ba mga mens?
Sometimes kasi, play safe tayo, ito na lang mens para ano, carry lang 'to, kaya ko 'to. Pero ayaw ni Lord yung kaya mo, ang gusto ni Lord yung kaya niya para sa'yo. Yung gusto niyang ma-achieve mo, yung binigay niyang vision for you, for sure you will see it. You will understand me kapag nag-pray ka. So you have to connect to the source, mga mens. Therefore, I tell you, ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Napakalinaw nga ng instruction eh. Mag-pray ka daw, maniwala ka na nasa iyo na at makukuha mo. Mangyayari sa'yo. Ma-achieve mo. It's supernatural. It's inconceivable. Hindi kaya ng utak natin mens eh, yung sinasabi sa Bible. Sometimes kasi ano, iniisip lang natin yung kaya ng utak natin. Pero sometimes, it's fathomable. You cannot fathom na lang. You cannot fathom the goodness of the Lord. Eventually, it will manifest in your life if you will only trust and believe in Him. Kaya nga, yan no, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. That's very true. Another goal na sobrang suntok sa buwan is diamond for me 'no. Sobra talaga mga mens kasi ako po'y pilantod, pilay. Kalahati lang po yung genya ko ng time na 'yan. But sabi nga gumawa ng wallpaper, nilagay kong cover photo sa Facebook, ginawa kong wallpaper sa ano may nagta-target ba ng diamond dito mga mens? Nilagay ko pa yung congratulations, kinuha ko pa sa picture na mentor pitch 'yan, para lang magawa ko 'yan. Then ito po yung itsura ng genya, okey? May 20. 71,500 yung left, always nahi-hit yan, no problem with that. Yung right ko talaga yung major problem ko, 29,900 that time. May 20, I only have 11 days. 11 days left para sa end ng May. The question is, kaya ba yan? Kung ikaw nasa kalagayan ko, sasabihin mo, next month na lang. Di ba ang tawag doon, next month, ano, next month disease. Ano yun, eh, illness yun eh. Next month na lang, next month na lang. Minsan, hindi natatapos yung next month eh. Pero ang mindset ko kasi that time, ang pinag-pray ko kay Lord, hindi ko kailangan ng kahit anong material na bagay. Ang kailangan ko lang po ay mag-diamond ako. Yun lang po ang birthday gift mo sa akin. Sobrang clear ng prayer ko kay Lord. Iniyak ko talaga yan sa Kanya. Tas everyday na-declare ko pagkaligo ko, 'pag naliligo ako, "Thank you," nagsho-shower ka na, "Thank you Lord, I'm diamond." Kumakain ka, "Thank you Lord, I'm diamond." Matutulog ka, "Thank you Lord, I'm diamond." Tas hataw talaga mens. Wala naman yung nag-pray ka, pinangarap mo tas hindi ka tumabaho, mens malabo pa sa sabaw ng ano, pusit yun, 'di ba? Kailangan po may work hard, 'di ba? And then, true enough, dahil sobrang specific ng prayer ko and sabi ko kay Lord, "Ito talaga yung gusto ko." He gave it to me on my exact birthday. Just imagine that, May 29 po yung birthday ko. Binigay ni Lord yung ika-100,000 RQV na kailangan ko sa birthday ko because I was so definite and so intentional with that target. Grabe si Lord 'no? Ay, grabe nakakabaliw. Imposible yan, eh, pero nangyari. Kailangan lang pala talaga makulit ka at i-workout mo rin talaga yung business, 'di ba? And thank you Lord ngayon ito na, gamit na natin yung diamond coat, ito yung diamond necklace, libre 'to, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam means na meron kang tinarget na pinag-pray mo kay Lord na alam mo imposible but later on ibibigay din sa'yo. And sometimes inaantay natin yung perfect na condition before tayong trumabaho. If we wait for the perfect conditions, we will never get anything done. It's really true. Tsaka na ako mag-eat ng ano, rank mens kapagka ano na, pagka ganito na, 'pag marami ng ganito. Tsaka na ako magaganito mens 'pag ganito, ganyan. You don't wait for the perfect moment, you make this moment perfect and just do it. Just give your best and God will do the rest, right? And ito po, kwento ko lang sa inyo, grabe yung ginawa ni Lord sa buhay ko. October 6, 2020, pinost ko sa Facebook. I told you, lahat ng mga pinagsasabi ko sa inyong gawin nyo kanina, ginawa ko rin. I'm talking from experience. October 6, 2020, time makakabili din ako ng bahay na parang ganito. Thank you Lord for the vision. Tingin mo may pambili ako ng bahay that time? Wala. Ano na meron ako? Pangarap. Mahilig tayong mangarap eh. Mataas tayong mangarap. Picture lang tayo. Busy tayo ng pangarap. That's art sector in Antipolo. It's like a three-story house and not, but it's a museum with restaurant.
Nagpa-picture ako kasi I like it yung layout, 3-story ta's may mga halaman sa harap, puti, 'yan yung gusto kong bahay. I posted it on Facebook. Naniniwala ka ba na after 1 year puwedeng matupad ang mga pangarap mo? Yes or no? I always share this sa lahat ng taong nakakausap ko. Naniniwala ka ba yung pinost mo ngayon next year sa'yo na? Naniniwala ka ba na puwedeng baguhin ni Lord ang buhay mo sa 1 taon? Yes or no? Mens, October 6, 2020, October 10, 2021 sa 4th year anniversary ng I Am Worldwide inilabas yung 3-story house na with swimming pool, mens. Pinost ko sa Facebook ko ta's nag-memories, pagbalik ito na, dito ako sa bahay ko. Tanggalin mo yung virtual background, nandito ako sa kwarto ko. Kaya ako naiiyak kanina kasi I mean naluluha kanina nung nakita ko yung video sa condo. Kasi during that time, 2018, I was just praying for my renovated condo. Yun ang prayer ko kay Lord, "Lord, pa-renovate naman natin 'tong condo kasi wala kasi 'tong cabinet, Lord, eh." Tapos ngayon, 2025 fast forward, yung binigay sa'kin ni Lord, tingnan mo naman mens, 3-story house and nandito na po ako nakatira. Yan po yung bahay natin, yung living room, dining. Dito kami lagi nagmi-meeting, may maliit na pool. Hanggang ngayon hindi ako nag-swimming, tinanggal ko na nga yung tubig. Nandito ako ngayon sa kwarto ko. Ito po yung, CR, ito po yung walk-in closet. You see, you just have to know what you want. Sometimes kasi, we are too busy connecting what we want dun sa gusto natin, sa current situation natin. And it will bother you. Kasi mafe-feel mo, "Ang layo naman mins, parang di naman pani-paniwala makarating ako diyan." Hindi mo problema yung how. Ang problema mo, anong gusto mo? Ano munang gusto mo? Then, God will make a way. He will give you the right people for your organization. Basta hatawin natin, 'di ba? Another example, visit your goals, take pictures with your goals. Mga mins, hindi ako nagpapa-picture sa Lamborghini kasi alam ko mahal 'yan. 'Di ba yung mga ano sa casa yung ano kapagka tinitingnan ka from head to foot, kaya mong bumili nito, 'di ba may gano'n? So, one time pumunta po kami sa casa, si Mentor Peach kasama ko niyan, sumakay siya dun. Sabi ko pagkakataon ko na 'to, 'pag tinanong kami sinong bibili, ituturo ko yung mentor ko, yan po maraming pera yan. Makikisakay lang ako. Sumakay ako dito. So, binuksan ni Mentor Fish, first time ko nabugahan ng ano, aircon ng Lamborghini. Ibang klase yung amoy 'no. Tapos parang cockpit ang ganda. Oh, ganda naman nito, pa-picture nga ako. June 10, 2021, remember the date, winisit ko ang pangarap ko. Three months after that, nilabas ni Mentor Peach yung Lamborghini niya. That was the 4th year anniversary of Emerald Ride, right? Naglabas ako ng bahay, naglabas ng Lambo si Mentor Peach. After that, na mind blown na ako. Ano 'to, yung mentor ko may Lamborghini na, I am next. Question, naniniwala ka mababago buhay mo sa 1 taon, yes or no? Naniniwala ka sa loob ng 1 taon, puwede mabago ang buhay mo? Remember the date, June 10, 2021. June 2022. Naka-park na sa condo ko, nasa Dubai pa lang ako mins. Naka-park na sa condo ko. Ang Lamborghining puti, ang pangalan Oso da Lambo. Ano yun? 1 taon? I cannot fathom God's goodness in my life. Kaya wala akong karapatang magreklamo, eh. Wala tayong karapatang magreklamo sa life. The fact that we are still alive today, that's more than enough. The fact that you have I Am Worldwide, a vehicle for you to achieve your dreams, that's more than enough because you have hope. Nasa iyo ang pag-asa. And it didn't only happen to me, it happened to a lot of mentors. Nandiyan yung mga mentors natin, 'di ba? Aston Martin, Mentor Jean Mantala, Mentor Catherine Policarpio. Una naglabas ng bahay si Mentor May,
Pangalawa sa mentor cut, umiyak ako. Sabi ko, "Shucks, I am next." Magkaka-personality tatlo, eh. Mahilig kami sa bahay. Sabi ko, nauna na yung dalawang S, ako na yung next. Be inspired sa resulta ng mga top mentors kasi time will come, ikaw naman ang next talaga. 'Di ba? Oh, mentor me, mentor Jessa. Grabe, pasabog yan ng event, 'di ba? Lamborghini, mentor Aryan, mentor RJ. Ang titindi po ng resulta natin sa I Am Worldwide. Now, you cannot go back and change the beginning, but you can start where you are right now and change the ending. Mga mens, I firmly believe dun sa tinatawag na fresh start. Can everybody comment fresh start? Fresh start. Fresh start. Sometimes kasi, yung nangyari sa past, yung mga regrets, yung mga dapat ganito, dapat ganyan, yun yung nagho-hold back sa'tin, eh. Dapat sinimulan ko ng ganito, eh, dapat ganito, ganyan, eh, dapat binilisan ko, eh. Mens, hindi na natin mababalikan kung paano ka nagsimula. Pero you can start right now, as in right now, after this training. So you can change your ending. What we are right now is a product of our What we are right now is a product of our decisions made 2 to 3 years ago. What do you want to achieve 2 to 3 years from now? Will depend upon your decisions and actions starting today. Anong gusto mong ending? Pwede nating simulan yan ulit ngayon. We can have a fresh start. Huwag kang matakot mag-fresh start. Dapat nga, the more that you push for it, it's like you're a clean sheet of paper that's ready to start once again. It's never too late to change our lives. Amen, mga mentors. May natutunan po ba? And with that, thank you so much. 1 hour and 30 minutes sa pag-attend na ating training. No? Thank you, Lord, for this session of ours kasi I prayed kung anong gusto niya iparating sa inyo ay sana naiparating ko. Yung hope na nagkaroon po ako dahil sa negosyo, I hope na naramdaman niyo rin po ngayong gabi na to. 'Di ba? And of course, si dito at may ticket na sa ating Dominate event. Can you comment, I am. Kung may comment ka na kung meron ka ng ticket, comment ka naman ng I am. O 'di ba? Yan po yung ating Dominate event. Grabe 'to. Ito na naman yung another way of the Lord to change our lives, guys. If you bring 10 if you have a ticket and you bring 10 invites that day, you will have an opportunity to win 8 winners of 800,000 and 1 winner of 8 million pesos. Alam mo, sobrang curious ako malaman na ako to. Sobrang curious ko malaman kung sino yung ibe-bless ni Lord. Alam mo, um, ito talaga yung ano eh, alam ni Lord kung sino nangangailangan. Alam ni Lord kung kanino niya ibibigay yan. Mabubunot ka talaga dyan. If para sa yan, mabubunot ka talaga diyan. Kailangan lang, of course, we have to do the mechanics. We have to bring 10 people. At the same time, kailangan meron tayong ticket. Pero naniniwala ako na nakalaan yan para sa mananalo. And we should be happy for those people, including myself. Sali naman ako, guys. Gusto ko rin manalo. Ayan na, Mentor Shine na nag-declare na naman na I am 8M winner. Grabe naman yan. Sino kaya yan? Dapat present so makikita natin siya. Makikita niyo ako sa Dominate event, ayan. And then also, on Saturday, September 27, please let us, 'di ba, put all our time sa ating training on Saturday. Dapat drop everything kasi one of the Diamond Elite Executive of I Am Worldwide is our trainer. Roadmap to Success. Ang ganda ng poster, no? Of course, our Camaro Achiever Mentor TJ Villanueva na isa sa mga pinakamalulupit na speaker and trainer ng I Am Worldwide. Training head po natin yan, di ba? Training director ng I Am Worldwide. So dapat po present po tayo on September 27, 2025. That's next Saturday. Okay, thank you so much everyone for attending our training. I hope you learned something today. And before we end, picture muna tayo, Mentor Sheng, and then, okay, tayo, prayer lang tayo no, before we end. Okay. Mentor Sheng, wait lang, halika. Tayong dalawa. Add kita.
Thank you mga mentors. Okay. The assignments. Galing ko na. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Mentor Sheng, take it away. Wow! Thank you so much again, Mentor Ikay. What an empowering night. Lahat po ba tayo ay na-empower tonight, mga men? Yan, can you type naman? Thank you, Mentor Ikay, sa wisdom na share mo sa amin tonight. Okay, so habang kayo po ay nag-thank you, ay before po tayong mag-end sa ating Zoom right now, ay mag-pray po muna tayo. Lord, we thank you so much for tonight. Thank you, Lord, sa lahat ng natutunan namin. Thank you, Lord, for an inspiring story na ginawa mo sa buhay ni Mentor Ikay. And we pray na hindi kami mag-stop dito, hindi lang kami basta na-inspire, but it's time for us to take action, ma-apply namin yung mga natutunan namin, and ituloy-tuloy namin